pag-ulan, hindi po naging hadlang yon. Alam niyo po, kahit may baka-bakante, ang pakiramdam ko po, punong-puno ang bulwagan. Amen po ba? Kapag po pumaloob na ang paghahari at pag-ibig ng Ama sa ating puso, kakaibang galak na po ang nararamdaman. Napakaganda po ng tema na ibinigay sa ating kapatid na Melissa ng ating Panginoon. Sino ang iyong life saver? Ano po? Alam ko po na ang bawat isa, isasagot natin sa ating mga sarili. Di ang Diyos. Ganun lang, di po ba? Subalit yung nakapaloob doon sa tanong na yon, may mga paglilinaw din. Halimbawa po, magbabahagi lang po ako ng kapraso, kahit na po ako'y tinawag ng Ama sa pag-awit, kasi po kahapon, hindi po ako niloob sa anak na Flor, kaya po medyo po dadagdagan ko lang ng konti. Wala pa naman po yung mga ibang kapatid, wala pa sila Mami Ben, nasa taas pa po. Kung sabi lang sa katauhan po, ang lifesaver ko, nung naranasan ko po kasi, na-encounter ko po sa buhay ko yung ako'y nalunod sa ilog. Magpahanggang sa ako'y tumanda, ang akala ko po ang tunay kong lifesaver ay aking tita na kumalawit sa akin sa pagkalunod ko sa ilog. Yan po, yung literal na lifesaver, parang yung life jacket kapag tayo nasa paliguan o kung saan man. Akala natin yun yung ating lifesaver, yung ating life jacket. Pero hindi po pala. Akala ko sa buhay ko nung ako ay namamayagpag sa paghahanap buhay, kaakibat naman ng pagmamahal ko sa pamilya, higit sa aking ina at ama bilang nakatatandang kapatid sa pamilya, ang akala ko kapag ako'y may pera, kumita ng pera at natulungan ko sila, ako'y napakagaling. Ako yung kanilang lifesaver at ang pera ko naman ang aking lifesaver. Malinaw po ba? Hindi po ba? Mga maliliit na bagay na isinilid ng Diyos sa ating kaisipan yung pawang katotohanan kung sino talaga yung ating lifesaver. At noong mga panahon na yon, ay kaya din ako nag-asawa. Akala ko pag may problema ka, yung asawa mo ang magiging lifesaver mo. Umiiling ang anak na Marlene. Dalang-dala siya. Opo, sa literal na kaganapan, pag may problema ka sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, kayong mag-asawa, nagchismisan din kayo, hanggang sa magkasala na kayo. Akala ko din, ang kapatid ko sa laman, lifesaver ko din. Pag galit ako sa asawa ko, lalapit ako sa kapatid ko, lifesaver ko yon. O kung wala naman akong kakampi sa mga aking mga kamag-anak, mayroon akong halimbawa, hindi ko naman close friend, pero malapit ako sa kanya. O sino ba gagawin kong halimbawa? O halimbawa, si kapatid na Flor o si kapatid na Mami Betchico, akala ko sila yung lifesaver ko pagka ako'y merong mga pinagdadaanan, sa kanila ako kumakapit. Nung hindi ko pa naunawaan kung sino talaga yung lifesaver ko. Pero po mga kapatid, isa man po pala dun sa mga tinaludtod ko na yun, wala po pala akong lifesaver doon. Maging yung pera na akaisip natin Kaisip natin, pag may pera tayo at di tayo nagutom, save na tayo kasi nakakain na tayo. Di po pala. Ang lifesaver po pala natin ay ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ang kanyang banal na Espiritu pala ang ating lifesaver, na kung saan sa bawat araw, pinapawi niya yung ating takot, pinaparam niya yung ating pangamba, pinaparam niya yung ating hinanakit, sa pamamagitan ng pakikinig natin, ng kanyang mga banal na salita, ng kanyang mga banal na aral, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, na tinanggap ng ating minamahal na Apo Kunching, na kinalugdan ng ating Ama, na kung papaano sa bawat araw, yun yung ating nagiging yun yung aking nagiging life saver sa aking mga kalumbayan, sa lahat ng bagay. Ang ating Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid,
Bagaman po at kung napagtatanto po ninyo, parang yung mga inaawit ko'y paulit-ulit. Ito po siguro ang pag-angkin ko niloob ng Ama na marami po akong awit kung sa awit. Subalit, nagtatanong po ako sa Ama, yung mga inaawit ko na yon. Kaya po pala yon ay ibinigay sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid na Mami Betchico sa kapahintulutan ng mahal na Apo. Iniaang ko po yung mga awitin sa bawat temang ibinibigay. Amen po ba? Kaya po muli mga kapatid ko minamahal, namnamin po natin ang awiting ito na dito po sa awiting ito, doon po natin mararamdaman kung bakit ko po nasabing ang Diyos ang aking life saver at wala nang iba. Amen po ba? Salamat po, Ama. Huwag daw po tayong mangamba sapagkat sa tuwina naririyan siya sa ating tabi, nasa loob ng ating katauhan, nasa ating puso. Kapag hinanap natin siya at dinaman natin siya, na siya ang tamang tanggulan, damahin po natin siya. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas mang di. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba,
di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Maraming salamat po, mga minamahal ko mga kapatid. Kung napagtanto po natin yung awitin po, para pong ang ating Panginoon ang umaawit sa atin. Amen po ba, mahal na kapatid? Napakapalad po ninyo sapagkat damang-dama ko po na kayo po yung inaawitan ng ating Panginoon. Winelcome po yung inyong pagdating. At bago po ako bumaba, nais ko pong batiin ang ating kapatid na Emmy. Nakasaan ka ba nakaupo? Maligayang kaarawan sa'yo. At hindi ko man tuwirang maawit ang awitin mo na the best thing that ever happened to me, may bukas pa. Subalit ang awiting yon ay inihahandog din sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Maraming salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa ating lahat sa katanghaliang ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nung wala po tayo sa dakong ito, pag ang lifesaver po natin, iniisip natin yung magulang natin, yung kaibigan natin, na pag may konti tayong problema, pinupuntahan natin yung malapit sa puso natin o yung mahal natin sa buhay. Ngunit, subalit, pinahintulutan ng Ama na maganap yon, na ngayon na nasumpungan natin ang tunay na lifesaver pala natin ay walang dilit iba kundi ang ating buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin sa umagang ito ay si kapatid na Marilyn. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at mga tagapasunod na katulad ko. Sino po ba nga ang lifesaver ko ngayon at noon? Noon po nang ako ay magkaroon ng karamdaman
Ang tangi ko pong batid na ang magliligtas po sa aking karamdaman ay aking mga magulang, mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Subalit, yun po ay hindi ko po nakamit ang kagalingan sapagkat taon-tao po ang aking pinanaligan, hindi po ang tunay na Diyos na buhay. Noon po na hindi ko pa po kilala ang buhay na Diyos sa dakong ito, ang lifesaver ko po talagang palagi ko po pinanghahawakan ay ang aking kapwa. Lalo-lalo na po kapag meron po akong problema sa buhay o ano man pong pagkukulang ko sa buhay, tumatakbo po ako sa mga alam ko na hindi nila ako ipapahiya pagkat alam kong tutulungan nila ako. Subalit, nung nasumpungan ko po ang tunay na lifesaver ko ngayon, wala po palang iba kundi ang Diyos na buhay sa dakong ito. Sapagkat ibinigay niya po lahat sa akin kung paano ang tunay na lifesaver sa dakong ito. Sapagkat ako nga po ay punong-puno dati ng galit, puot, hinanakit ang aking puso, lalo-lalo na po ang aking isipang gulong-gulo. Subalit, sa pamamagitan po ng pakikinig ko po ng mabubuting salita sa pamamagitan ng ginamit na katauhan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, doon ko po natutunan ang lifesaver ko talaga ay buhay na buhay sapagkat ang lahat po na hindi ko na nakakamit noong ako'y hindi ko pa po siya nakikilala ay binago niya po lahat iyon. Binigyan niya po ako ng kontento sa buhay at naging matatag po ako sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Sapagkat ang tunay po palang lifesaver ay wala nang iba kundi ang Diyos na buhay sa dakong ito. At hindi niya po tayo pababayaan sa araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa Kanya sa pamamagitan po ng mga salita niya na wala pagkabula na iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching. Dalhin lang po natin at isabuhay. Ang lahat po na yon ay Kanyang ipaparam sa atin at bibigyan po tayo niya ng lalo pang napakahalagang pagagalakin po ang ating puso at kaisipan. Kaya Ama, maraming salamat po sa bawat araw na ako'y tinatawag mo sa dakong ito sapagkat talaga pong buhay na buhay ang Diyos sa dakong ito sapagkat paminsan nga po nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan. Subalit, pag ninamnam ko na po ang mga salita niya na dinadala ko sa puso at isipan ko, ang lahat po na yon ay napaparam at nagiging matiwasay na po ang aking pakiramdam, nawawala na po ang takot, pag-aalinlangan, sapagkat sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, ang takot daw po ay hindi daw po sa Panginoon nagmumula ko, hindi sa kalaban. Kaya po iyon po ang aking palaging pinangahawakan kapag po may pumapasok na po sa aking isipan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya Ama, muli po sa oras pong ito, maraming salamat po at muli mo po akong itinayo sa gitnang ito upang maipahayag ko po kung ano na ang kadakilaan at pagpapalang ipinagkakaloob mo po sa akin nung ako'y hindi mo pa tinatawag. Talaga pong hindi ko pong masasabi na ako ay taong masayahin sapagkat punong-puno nga po ako ng hinanakit, galit at poot. Subalit ngayon po nung naramdaman ko po ang Panginoon na tunay na buhay, kahit ano man po ang wala sa aking buhay, basta't siya lang po ang aking kasama sa araw-araw, hindi na po ako natatakot sapagkat siya po ay buhay na buhay talaga. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po na ang Ama po talaga ang Savior, wala na pong iba, kundi ang Panginoon na siya po ang nagbibigay ng kalahat-lahatan sa atin. Kaya manahan, manatili at manalig na tuwiran siya po ay buhay na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Palakpakan po natin si Imelda Bustamante.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay kaarawan ko nga po at nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa panibagong taon na ibibigay niya po sa akin. Salamat po sa Panginoon at nakasadyad na naman po. Sa edad ko pong 47 ngayon, ang unang-una ko pong pinasasalamatan sa Ama ay ang pagbibigay niya sa akin ng dalawang anak, na isang babae at isang lalaki, at ang aking anak po na si Berhel, bagamat wala po siya ngayon sapagkat mayroon po siyang ginampanang misyon. Wala man po siya, subalit alam ko po na kanina naman po ay ginampanan niya po ang para sa akin. Maaga po akong nagising at paglabas ko po ng bahay namin, nakita ko po na nakapuni po yung bahay namin at puno ng lobo. Galak po ang puso ko sapagkat kahit po sa simpleng bagay, pilit po akong pinasasaya ng anak ko. Ayaw man nga po niyang umalis ngayon sapagkat kaarawan ko nga daw po. Sabi ko po sa kanya, sulong anak, tumungo ka kung ano man ang misyon mo. Masaya naman po ako kahit wala siya sapagkat alam ko po na kailangan po siya sa pinuntahan niya ngayon. Kailangan po. At salamat po sa Ama at patuloy po siyang ginagamit ngayon ng Panginoon. Masayang-masaya po ako ngayon, bagamat may lungkot sapagkat ngayon lang po ako na karawan na wala na po ang aking ama. Dahil po sa 8 buwan na po sa 28, subalit malungkot pa rin po kung wala nga po sa Panginoon. Talaga pong iba po ang lungkot namin dahil ang mawalan po ng isang ama ay napakalungkot po talaga. Kaya sabi ko nga po sa Panginoon, wala po akong hihilingin ngayon sa Kanya kundi ang naway ibigay pa po niya sa amin ang aming inda ng ilang taon sapagkat wala na po nga si Tatang sa amin. Ngayon nga po, birthday ko, may nararamdaman po siya na pagdalisay, subalit inaangkin ko po na sa araw na ito at ibibigay niya po sa amin ang kagalingan sa inda sa amin. Salamat po, Ama, sa pagbibigay mo sa akin ng 2 anak. Higit sa lahat po ang aking anak na si Berhel at patuloy po ninyo siyang gamitin naayon sa iyong kalooban. At nagpapasalamat din po ako unang-una sa aming mahal na Apo Kunching na patuloy po ang pagmamahal sa amin na ibinibigay at lalong higit po sa mga alagad na kapwa ng aking anak na napatuloy na nagmamahal sa kanya at dama ko po iyon kung sino man po sila. Ngayon po ako lubos na nagpapasalamat sa inyo, lalo na Mother, Nanay Mirna, kaya sa shepherd po ng aking anak kay Mami Beth. Nagpapasalamat po ako sapagkat totoo po na isa po akong mapalad na ina sapagkat binigyan niya po ako ng anak na isang naglilingkod sa Ama. Yun po ang pinagpapasalamat ko po sa kanya. Sapagkat hindi man po sabi nga po sa akin, bakit nga po ba hindi ko paghanap buhayin si Berhel, subalit hindi po nila nararamdaman kung ano ang galak ng puso ko. Sapagkat isa po ako sa ina na napakapalad dahil sa tuwing alam ko na ginagamit ng Panginoon si Berhel dahil po sa ibinigay na katalinuhan ng Ama. Yun po ang aking lubos na pinagpapasalamat sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa aking kabiyak ng puso dahil kung hindi po sa Kanya, hindi po ako magkakaroon ng 2 supling. Yun siya po ang ginamit ng Panginoon upang magkaroon ako ng isang anak na Berhel at isang anak na Emily. Yun po ay napakalaking biyaya na po sa akin ng Panginoon. At hindi man po siya nakapagpare, subalit alam ko po na hindi rin po siya pinabayaan ng Panginoon dahil hindi rin po siya nahiwalay sa Ama. At higit pa po, dito nga po, nakita ko po kung gaano po kung ano na po ang inaani ko po sa pagpunta niya po rito. Sabi ko nga po, kahit po pala simple kang buhay, subalit kapag nasa Panginoon ka, wala po iyon dahil nadarama mo po. Hindi mo man po sila kilala, subalit talaga pong nararamdaman mo kung gaano kanila kamahal. Napatunayan ko po iyan
Noon nga pong namatay po si Tatang, nakita ko po kung gaano po ang pagmamahala ng isang kapatiran Divine Mercy. Kaya ngayon lang po ako makakapagpasalamat sapagkat mula po nung namatay si Tatang, ngayon lang po ako tumayo dito. Kaya salamat po mga kapatid ng alagad ng aking anak. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo at sa mga tagasunod, sa mga caps at sa mga choir na nagtutungo po sa amin noon. Salamat po. Salamat po kay Nanay Mirna na nararamdaman ko po kung gaano niya po ako kamahal. Nanay, sa simpleng bagay, alam ko na sabi ko nga, gusto ko awitan mo ako sa birthday ko ngayon. Talaga pong hiniling ko po sa kanya yon sapagkat sabi ko nga po noon, Nanay, gusto ko kantahan mo ako. Subalit, sabi nga po niya sa akin, ano ba anak, ika ang gustong awitin ko sa iyo? May binigay po ako sa kanyang awitin, subalit pagdating ko po sa bahay, talaga pong para pong may narinig ako na, anak, eka, hayaan mo kung ano ang nasa puso ng Nanay Mirna mo, kung ano ang nararamdaman niya na iaalay sa iyong awitin. Kaya sabi ko po sa kanya kahapon, Nanay, kung ano ang nasa puso mong ihandog sa akin, yung po ang gusto kong awitin ninyo at hindi po yung nais ko, sabi ko po. Kaya di po ba, Nanay? Kaya po nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat po ng kabutihan ninyo, lalo tigit sa mga nagmamahal sa aking anak na si Berhel. Daman-dama ko po iyon. Mother, maraming salamat po sa pagmamahal at muli, Inda, laban lang dahil alam mong nandito pa kaming anak mo na 10 kami na nagmamahal sa iyo. Wala man na si Tatang sa amin, subalit pinupunuan namin iyon. Alam namin na masaya na siya at sabi nga po ng Ama, sabi nga po ng Panginoon, nasa kamay na siya ng ating Panginoon, kaya ialay na natin siya. Malungkot man, subalit kailangan na nating tanggapin na wala na siya. Salamat po. Nanay. Maraming salamat, maligayang kaarawan. Buhay po ba ang Diyos? Manatili lang po tayo na makikinig at isa sa buhay po ang mga napapakinggan natin na nanggagaling po sa ating Panginoon na idinadatal sa ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay din po ng awitin na si kapatid na Annalie Reyes. Sa mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday po. Mahal na kapatid, lifesaver ang ating temang tinatalakay. Sa ganang katauhan po, kagaya ng pagbabahagi ko hapon, kung paano nga po ang ating Diyos na buhay ang nagsisilbi ko ngayong sandigan, yung lifesaver na tinatawag. Sa kanya po ko umaasa na kailanman ang kanyang salita po ay tuwirang makakamtan sa takdang panahon. Ano po? Kung papaano nga po ang tinuran ay nananalig at nagtitiwala po ako, ito po ay magiging isang kaganapan pagdating ng takdang panahon na niloob na po niya na ipagkaloob. Tanging siya po ang aking inaasahan. Siyempre po, maaari din po siyang gumamit ng mga katauhan. Amen po ba? Mga anghel na tinatawag, mga kapatid, magulang, kaibigan, at sa mga malalapit na kakilala po na maaari nga pong gamitin ng ating Panginoon bilang isang anghel na walang pakpak upang sa gayon ay pag po pinadama kasi ng Ama ang marapat na bahaginan ay pinagkakaloob. Amen po ba yun? Kaya po marahil tayo pong lahat ay nandito ngayon sapagkat nga po naniniwala tayo at nagtitiwala na ang Diyos na buhay kaya kapiling natin sa dakong ito. Amen po ba? Kaya po muli po ay naatasan o naanyayahang magpuri sa ating Panginoon. Kaya po para po sa inyo at para sa ating Panginoon.
Ikaw, sinag ng buhay, liwanag ko sa kamalayan. Ikaw, tibok ng puso, aking gabay sa habang buhay. Pag-ibig ko'y ikaw, o Panginoon ko. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang tanging lilim sa tag-araw, maging sa tag-ulan. Ikaw aking sandigan, siya kong lakas sa kaginaan. Pag-ibig ko'y ikaw, o Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang himig ko sa awitin kong ito, Panginoon ko. Narito ako, pag-ibig ko ikaw, o Panginoon ko. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Alay papuri sa'yo, magpakailanman.
Kung ninamnam po ninyo ang liriko ng awitin, di po ba sa tag-araw, sa tag-init, ang ating silungan, ang ating mga kapitan po ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya po, walang sawa na naghahandog at nag-aalay sa ating Panginoon sapagkat marapat lamang po na siya ay pasalamatan sa atin. Amen po ba? Sapagkat sa ganang katauhan nga po ay sadya nga pong sa Kanya po kumakapit, sa Kanya humihingi ng lakas, ng pagtitibay upang sa gayon po ay mahulagpusan ang kalahat-lahatang pinahintulutan niyang pagdalisay. Amen po? Kaya po muli po ay maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Asahan po natin na ang Ama po ang lagi nating lifesaver. Wala na pong iba. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, susunod ko pong tatawagin upang higit po nating maunawaan na sino nga po ba, paano nga po ba tayo isinadsad ng lifesaver natin. Palakpakan po natin si Mami Beth Chico. Salamat po muli aming Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo upang makadaupang palad ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa dambanang ito. Batid po namin ang nais mo nang dahil sa pagmamahal mo sa bawat anak mong naririto, gumawa ka ng kaparaanan kahit na masama ang panahon upang ipadama sa kanila ang iyong wagas na pagmamahal. Nawa po, anuman po ang kanilang kahilingan na naging sanhi upang sila'y makarating dito, huwag niyo po silang bibiguin. Nawa po ay umuwi sila na puspos ng kagalakan ang kanilang puso at ang kanilang buong pagkatao. Amen. Lifesaver. Katulad din po ng mga narinig ninyo, wala pong pinagkaiba sa akin sapagkat nung hindi ko pa din po lubos na kilala ang Panginoon, akala ko po ang makatutulong sa akin upang magkaroon ng solusyon ang mga problema ko ay ang sarili ko at ang kapwa ko. Masyado po kasi ang pagtingin ko sa sarili ko. Akala ko napakagaling kong tao. Akala ko napakatalino kong tao. Kaya ang lahat ng problema, pinagsusumikapan kong mabigyan ng solusyon sa pamamagitan ng sarili kong pagkatao. Subalit, hindi po pala, sapagkat may mga pagkakataon na nabibigo ako na in spite na magamit ko yung talino ko, yung lakas ko, hindi ko pa rin matagpuan ang solusyon sa mga problema ko. Kaya doon po dumarating yung pagkakataon na higit ako nagkakasala sa Panginoon sapagkat nagkakaroon po ako ng mga katanungan sa Kanya na sinasabi ko, akala ko maawain kayo, akala ko mahabagin kayo, bakit hindi ninyo ako tinutulungan sa problema ko? Ganun po ang kaisipan ko sa dati. Subalit salamat sa Ama, ako ay inakay niya sa loob ng dambanang ito upang makapakinig ng kanyang mahal na mga banal na aral at unti-unti kong nakilala ang Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon pala ay magiging lifesaver natin kung malalim ang ating relasyon sa Kanya. Kung ang relasyon po natin sa Kanya, sabi nga ng banal na Espiritu, ay manaka-naka lang, wala tayong commitment sa Kanya, hindi po natin mararamdaman ang pagiging lifesaver ng Panginoon sa buhay natin. Subalit subukan po natin na palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Sa bawat problemang dumarating sa buhay natin, hindi pa natin sinasabi sa Kanya, hindi pa tayo naninigluhod sa Kanya, hindi pa tayo lumuluha ng pagdaing sa Kanya, ang Kanyang pagtugon agad binibigay niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noon po, nananangan ako sa sarili kong kagalingan. Akala ko, pag pinaunlad ko pa ang talino ko, tatanggap ako ng malaking sweldo at ang sweldong ito ang gagawin kong puhunan sa pagpapaaral sa mga anak ko. Ganun po yung kaisipan ko. Mga kapatid, kahit pala marami kang pera, subalit hindi ka nakaugnay sa Panginoon, ano man ang minimithi mo sa buhay mo, hindi magkakaroon ng katuparan. Subalit, kahit kakaunti lang yung pera mo,
at malalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, wala kang kamalayan, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo na hindi nahihirapan ang puso't kaisipan mo. Ano po ang pruweba? Ito po'y muli kong uulitin sa inyo. Nung ako'y naghahanap buhay, malaki na yung kinikita. 3 days before the payday, wala na akong pera. Kaya yung isip ko po, nagsisimula ng magtrabaho kung saan ako kukuha ng pandugtong para umabot ulit yung next payday para matugunan ko yung pangangailangan ng pamilya ko, higit sa lahat ang pangangailangan ng mga anak ko. Mga kapatid, bakit po nang sinuko ko yung trabaho ko, nang umalis ako sa trabaho ko, wala akong fixed amount na tinatanggap tuwing araw ng sweldo, but sinecure po ng Panginoon ang buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Konti lang po yung tinatanggap kong sweldo ngayon kasi sabi ko nga po sa inyo, noon maganda yung sweldo kasi compensated kung ano yung posisyon mo. Eh kung mataas na nga po yung posisyon ko sa eskwelahang pinaglilingkuran ko, maganda yung sweldo ko. Pero bakit kinakapos ako sa pera? Eh bakit nga po nung mag-resign ako, tinanggap ko yung trabaho bilang consultant na binigyan lang naman ako ng maliit na halaga. Bakit po at this time na ako'y naglilingkod sa Panginoon, yung kaunting halagang tinatanggap ko, hindi ako kinakapos? Hindi po ba dakila ang Panginoon? Yung po ang ibig kong sabihin. Kaya ang lifesaver, hindi po yan yung amount ng deposito sa bangko. Hindi po yung yaman ng mga biyanan mo, ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, na pwede mong lapitan, takbuhan kapag ikaw ay nangangailangan. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, anuman ang problema ang pinagdadaanan natin sa buhay, ito po ang natutunan ko. Isa lang po pala ang dapat nating takbuhan. Sino po siya? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Once you say it, coming from your heart, with all your mind and with all your heart, maging makatotohanan ka sa Kanya, kahilingan mo, ibibigay niya. Kaya nawa po, andyan na po ang ating mahal na Apo at alam ko pong kayo higit na nananabik na makapakinig ng Kanyang mga aral. Namnamin lang po ninyo. Palalimin ninyo ang inyong pagkilala at pananampalataya sa Panginoon. At kayo rin po ang magsasabi sa sarili ninyo, si God pala ang best na lifesaver natin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ang lifesaver natin. Buhay po ba ang Diyos?